Linyatadora, public service lady ng bayan, totoong serbisyo pusong makatao. Linyatadora, public service lady ng bayan, totoong serbisyo pusong... Kumustahin natin ang buong Valenzuela. Walang iba, palakpakan po natin si Mayor Rex Gatchalian. Magandang gabi po sa inyo, Mayor Rex. Magandang gabi, Congresswoman. Magandang gabi rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Congresswoman, kung mababanggit ko lang sa iyo, yung mga taga-suporta nyo dito sa Valenzuela, excited na magkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang isa't isa ngayong hapon. Oo nga, at mas excited ako kasi nagtutulungan din kami ni Kong Wes Gatchalian sa Sabi nga niya Congress. sa akin yung I think nag-collaborate kayo doon sa parking ng mga malls para maging mas accessible sa taong bayan at hindi yung napapahirapan pa sila. And for that, kami dito sa Valenzuela, we're always grateful sa efforts po nyo and nakasuporta po kami sa inyong party list group rin. Nako, salamat po sa inyo, Mayor Rex. Pero unang-una, kumustahin ko po muna ang mga taga Valenzuela. Ano po yung pandemic response ng inyong lungsod? Well, Kung ang maganda dito, simulan muna natin dun sa masaya. Oo, good news mababa muna. Na yung kaso namin. Nasa below 40 na kami. Kagabi tumingin ako sa dashboard namin at sa 36 na lang. It's been the lowest I've ever seen it since nag-start tong pandemya na to. Nag-hope tayo na sana by in 10 days time, pagdating ng Pasko, mag-zero yan. Medyo statistically impossible, pero naniniwala ako sa dasal, walang imposible. Oo naman. COVID response, kung ang pinakamaganda siguro na sisimulan namin dyan, yung ito pinunan na to so many times ng DILG as something that can be practiced, no? Kami yung pioneer na naglabas ng QR code na locally driven. Kasi nga, di ba, medyo nagkakaproblema noon sa contact tracing. And to automate it, naglabas kami nung sarili namin yung Valtrace. And ito, ang kakaiba dito, interoperable siya. So yung Valtrace nagagamit sa Pasig, nagagamit sa Mandaluyong, nagagamit sa Antipolo, sa Taytay. Yan yung mga cities na pare-pares yung platform namin na interoperable kami. So kahit saan ka man magpunta, isang QR code lang para sa mga lugar na yan. Maganda po. Oo, maganda yung gano'n Mayor. Kasi yung iba, pag napunta ka sa ibang lugar, hindi na ina-accept. Ito, mas mabilis, kumbaga, at least hindi na inconvenient. Tama yun, Kong, kasi alam mo, di ba, ikaw mismo naging biktima ka dyan. 10 na ata yung QR code sa cellphone mo. Hindi mo na alam kung alin yung gagamitin. And sometimes, it can not only be confusing, kundi frustrating. Alam mo yun, simple lang yung gagawin mo dun sa lugar na yun. Nagmamadali. Hahalongkatin mo pa. So, kami ng mga mayors na yun, ng mga syudad na binanggit ko yun, nag-collaborate kami para magkaroon ng one singular QR code for our cities. So, in fact, lagi nga kami binabalikan ng DILG on how to scale it up para sa yung ibang city, pwede rin natin ma-interoperate yon. So we're in the process of that already. Tinutulungan nga kami dyan ng NEDA and ng DILG, mas-scale up pa sa more. Kasi ngayon nga, it's Valenzuela, Pasig, Taytay, Antipolo, and Mandaluyong. So we wanna really make it metro-wide or the greater Metro Manila-wide man lang. So it's in the process already. And then, talking about COVID response, nung kasagsagan late last year, we opened our own laboratory, yung Valenzuela Hope Laboratory. So, ngayon, kahit mababa yung kaso, alam natin na testing helps us. No? Lalo na nagbabadya yung bagong Omicron variant. Ayaw naman natin yung magulantang na lang tayo. So hindi kami bumibitaw. We do testing pa rin for people free, PCR testing for people na may simptomas, may exposure, and sinama na rin namin yung mga nagbo-board exam kasi para very random just in case may matisod kami. And sa awa ng Diyos, mababa pa rin yung positivity rate. Minsan, nasa single digits na lang. So that's a good sign. But hindi kami bibitaw dyan kasi alam naman natin that's where it all starts. Massive testing, di ba? And another COVID response na hindi naman COVID response na to, but rather naniniwala kami pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na doon sa mga severely affected nitong pandemic na to. Taon-taon, twice a year, we do food supplements for our senior citizens. Ngayon, Pasko ngayon, so sila ulit yung target ng pamaskong handog natin. Hindi ba naman matatawag na COVID response kasi taon-taon namin to ginagawa. Pero ngayon, talagang we beefed it up kasi alam namin yung mga senior citizen natin, wala na yan hanap buhay At kung mayroon talagang tinamaan itong COVID, isa sila sa pinaka
naapektuhan kasi kinulong natin sila sa mga tahanan nila. Batong-bato na, Oo. emotionally nagbago. So now we want them to feel that government really truly cares about them. So isa yan sa programa namin na tuloy-tuloy at ginagawa pa rin namin hanggang ngayon. Okay, so sabi nyo kanina na mention nyo, Mayor Rex, yung sabi nyo yung RT-PCR ay libre. Ito po ba ay sa mga taga Valenzuela lang or nearby cities? Kung sa ngayon, pwede ring sa mag-avail mga- ng RT-PCR na free? No, sa amin yung libre yung taga Valenzuela because the lab was built by Valenzuela and it's operated by the taxpayers here in Valenzuela. Pero bilang tulong sa mga iba naming karatig bayan na lugar, nung nagkasagsagan ng COVID, we took in samples from the city governments of Malabon and Navotas for free. Kasi noong time na yun talaga, dagsaan talaga at kulang yung labs ng national government. So napakiusapan tayo ng DOH at masaya naman kaming nakatulong. Pero sa mga hindi taga Valenzuela, subsidized naman yung rate namin. Isa na kami sa may pinakamababa na PCR testing rates. Regulated naman yan ng DOH pero subsidized pa yun namin so mas mababa para sa mga hindi taga Valenzuela naman. I see. Okay, naku, marami pa tayong pag-uusapan. Isang oras ito, Mayor Rex. Susunod po, itatanong ko kung kumusta naman yung mga marami bang nawalan ng trabaho, anong ginagawa ninyo para ma-address ito. Kasi alam nyo naman, hindi lang talaga Pilipinas ang naapektuhan, kundi buong mundo because of this pandemic. Marami po talaga ang nawalan ng trabaho, Mayor. No? Ano po yung naging ayuda ng LGU sa mga employer at mga manggagawa na labis namang naapektuhan ng pandemic? Well, kung sa amin sa Valenzuela, you have to remember, manufacturing yung nature ng aming negosyo. Chances are, marami sa produkto sa iyong mga tahanan dito gawa sa Valenzuela City. So kami, we're not a service-driven city. So mas apektado pero mas insulated kasi remember, essential ang industrial in manufacturing ng mga panahon na yon. So yung mga malalaki naming mga kumpanya, they somehow weathered it, no? In fact, yung iba sa kanila like yung mga CDO, yung mga food products, yung mga WL, lalo pa silang naging busy during the lockdown kasi yung production line nila takbo ng takbo. Ang talagang binigyan namin ng pansin na naapektuhan yung mga micro, small and medium enterprises natin kasi yun yung mga apektado talaga. You have to remember, yan yung mga barbero, tindahan, sari-sari store. Masakit sa kanila yung nangyari kasi lalo na ito, bigyan kita example, yung mga spa services, ang tagal nilang sinara, yung mga computer shops. Ito yung mga talagang apektado at yung working capital nila nakain na nung lockdown. So anong ginawa natin sa kanila? Una, naglabas tayo ng series of ordinances that provided tax relief, no? Yung business permits nila, winave natin para hindi sila nagbabayad sa gobyerno samantalang hindi naman sila nakaka-operate. And this is very applicable for those businesses na kahit tayo bumalik na sa trabaho, sila dahil sa alert level, naka-lockdown pa rin. So we're talking about barber shops, spa services, computer shops. We ran a relief for them para they can stop paying their business taxes for the time being. Number two, alam naman natin na hindi kakayanin na lokal na pamahalaan na tayo ang mag-supply ng working capital nila. Kasi alam naman natin na nabawasan rin yung kita ng mga LGU dahil walang nagbabayad ng buwis. But we have to keep government running. So ang ginawa namin, we worked out with private banking institutions. Alam nyo, may na-realize ako itong mga malalaking bangko, meron silang mga smaller lending arms, no, na iba ang brands. And naghahanap sila ng collateral-free loans para sa mga maliliit na mga negosyo, basta may cash flow. And ang naging problema nito mga micro, small, and medium enterprise, viable pa naman yung negosyo nila. They have a viable business plan. Pero dahil nga sa pandemya, nagamit nila yung nakalaan ng working capital para sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ang kailangan lang nila is to jumpstart again. And nahihirapan sila to find that working capital. Kasi nga, nai-intimidate sila pumunta sa bangko, di ba? These are maraming requirements. Businesses. Yeah, so I found out na, I'll give an example, no? Yung BDO pala, meron silang maliit na bangko na Net1 Network Bank ang pangalan. And they actually do collateral-free, small-scale loans for these micro, small, and medium enterprise. So ang LGU ang nag-bridge sa kanila. We help them find that working capital para maka-jumpstart ulit. And alam nyo, Pong,
tayong mga Pilipino, na-realize ko, kausap ko ngayon mga maliliit na mga negosyante, sa nila, Mayor, hindi naman ayuda ang hihingiin namin sa inyo. Sapat na ayuda yun, hindi nyo kami pinabayad ng business tax kasi at least maluwag sa amin yun. Pero gusto namin na makapagbanat ng boto and maging produktibo ulit. At makabalik. Oo. Makabalik. They weren't actually, these small businesses, they weren't asking for dole-outs. They were asking to go back and become productive. So all they wanted was access to working capital. So na-link up namin sila doon sa maliliit na mga lending facilities like this, no? And these are reputable ones because they're subsidiaries of bigger banks. Hindi to yung mga fly-by-night na mga lending na predatory ang kanilang interest na pinauutang. Number 2, sa tulong ng Department of Labor at sa tulong ng Department of Trade and Industry, kung alam mo to, I'm sure may ganito ka mga programa, they were giving grants also para sa mga maliliit nating mga negosyante. These are not dole-outs kasi magsasubmit ka pa rin ng business plan, magsasubmit ka ng viability plan, and pinag-aaralan nila sino ang beneficiary. So marami rin naging tulong, ang napakalaking tulong ng dalawang departamento na yon para matulungan itong mga maliliit nating mga negosyante na tinamaan ng pag-lockdown. Kasi yung malalaki, which is around 70% of our local economy, insulated sila, like I mentioned, kasi manufacturing sila eh. In nature, tumakbo sila kahit nung lockdown eh. Ang talagang tinamaan yung MSMEs yung natin. mga maliliit talaga. Alam nyo, Mayor, dyan kasi sa Valenzuela, marami din akong kaibigan dyan ng mga warehouse. Ang ganda nga ng Valenzuela kasi dyan talaga yung mga industrial, mga factories, andyan sa inyo. Sabi mo nga, yung mga canned goods lahat sila talaga yung busy nung at the height of the pandemic last year. Kasi di ba dyan yung mga sardinas, yung mga nagbibigay ng ayuda, mga noodles, lahat. Nagkakaubusan pa ako. Oo, Kami totoo. mismo, nung bumibili kami ng food pack namin, nahihirapan kami. And to think, nandito na sila sa Valenzuela. Pero ang point ko doon, naniniwala ako na oo, lahat apektado. Pero kung merong, kumbaga, mas apektado, yun yung maliliit talaga na MSME na imagine mo tayo lahat bumalik na sa trabaho, pero yung barbero mo sarado pa rin. Yung computer shop sarado pa rin. Yung mga sports facilities operators like gym, sarado pa rin. Kasi they were the last ones talaga na inalaw magbukas. And sila yun, alam mo yung maliit na yung working capital mo, pero dahil sa pangangailangan ng pamilya, ginamit mo yun para sa personal more than sa negosyo. It's not because they were undisciplined, but rather the times they had to respond to the call of the time. So, ang ginawa namin sa kanila was to link them up with these lending facilities who are reputable and not predatory. They will link them up with national government agencies who were giving grants for viable businesses na maliliit para mabuhay sila ulit. So kumusta naman po itong mga SME na ito ngayon, Mayor? Kung actually, di ba, I wouldn't say they're out of the woods. Hindi ko pwede sabihin na talaga nagtagumpay tayo. Pero ang magandang senyales kasi, nakikita ko yung number of business registered namin almost flat. Ibig sabihin, hindi sila nag-retire ng mga negosyo nila. So meaning, nabuhay sila to some degree. Oo, may mga naapektuhan, pero karamihan sa kanila, hindi nag-retire ng negosyo kasi yung bilang ng registration namin, halos parehas pa rin before the pandemic. So ang ibig sabihin nga, somehow we managed to help them weather the storm. Pero hindi pa tayo tapos, and malamang next year, we have to look at the data again, pag business renewal, para makita namin aling mga sektor yung umaaray pa rin para matulungan natin with tax reliefs naman. Kasi ako naniniwala yung tax reliefs dapat targeted yun. Kung hindi pwede yung across the board, dapat yun hindi naman naapektuhan, mabibigyan mo rin ng tax relief. We plan to come up with, ang tax relief is ayuda yan. Hindi mo man cash na kukuha yan, pero dahil hindi ka nagbabayad ng buwis sa business tax mo, nagagamit mo yung cash na yun para sa iba mong pangangailangan. We plan to come up with another series of tax relief ordinances, pero gusto muna namin makita yung datos come January 1 to January 22. Maswerte nga po, Mayor, yung Valenzuela kasi sabi ko nga sa inyo, ikaw na rin nagsabi na 70%, imagine, nandyan po sa inyo 'di ba? Yung mga factory, mga industrial industry na sa inyo talaga. So, syempre, kapag ka nandyan sa inyo yung mga factories, mga warehouse and all, andyan din yung employment. Kaya lang, kumustahin ko naman po with this pandemic, tumaas ba yung crime rate, yung peace and order po, kumusta naman dyan sa Valenzuela? Kung hindi naman, pero ang naging napansin ko, maraming sumulpot na labor-related abuses.
Kasi syempre yung mga ibang scrupulous, hindi ko naman lalahatin, pero marami-rami rin yung mga negosyante na sige, ayaw nyo sundan tong bawas sweldo, bawas to, bawas yan, kahit lagpas-lagpas na, overtime, hindi babayaran, papaalisin ko kayo. Syempre yung mga empleyado sa takot na mawalan ng trabaho, kakapit sa patalim. And sa tulong ho ng mga Tulfo brothers actually, maraming tumatawag sa kanila, nare-refer sa amin ng mga inabuso ng mga manggagawa, and yun yung dumami talaga. Kasi, syempre, ang manggagawa, kaysa mawalan ng trabaho, sometimes kakapit sa patalim, hindi binabayaran yung overtime, hindi binabayaran yung benepisyo. So, yun naman yung naging action step namin. Talagang beef up namin yung Workers Affairs Office ng City Hall para mabigyan katarungan itong mga hindi binayaran ng tama during the pandemic or up to now, hindi pa rin binabayaran ng tama kasi sinasamantala yung takot ng mga workers na mawalan ng trabaho. Alam nyo, Mayor Rex, parang dyan kayo nakilala eh. Di ba yung krusada nyo sa paglaban sa... there was one incident pa nga, di ba, nabalita yun na yung binayaran siya ng, di ba, napikon, puro coins. Yung, magkano yun? Yung kanyang 13th month ba yun? Hindi. Naalala ko yun. Sweldo mismo. Kaya ang sakit-sakit, di ba? Yung 2 buwan niyang sweldo, ginawang barya. Oo, yun. Naalala ko that was last year, di ba? Na ikaw mismo ang nanguna, naging krusada mo, naging advokasya na lahat ng mga nang-aapi na mga employer sa kanilang mga manggagawa na parang si Mayor Rex Gatchalian na ang takbuhan. Doon po kayo nakilala. Sa tulong ng pamilya nyo, maraming lumalapit sa mga Tulfo brothers and talagang tinatawagan kami nitong ng mga manggagawa kasi ang positive na sa amin yung mga pabrika pero ang negative, ang dami naming worker-related cases and it comes with the train of Valenzuela kasi ang Valenzuela nga is industrial so hindi mo naman kaya sabihin na lahat ng employer mababait. Pero dahil it's brought to our attention by the media and we are able to take an concrete action steps. And nadadala yung iba na, wag na tayo susubok, baka masumbong pa tayo. Diba? Alam mo naman ngayon, yung kwento ko lang sa'yo, Kong, yung dun sa barya, ang storya nun, nagkainisan sila nung employer niya kasi hindi siya binabayaran ng tama. So nagbarangay siya. Nung nagbarangay siya, napikon, sige, maghiwalay na lang tayo. Ito yung sweldo mo. Barya-barya talaga yung ibinayad sa kanya. Pinag-initan talaga siya, di ba, Mayor Rex? Pinersonal. Pinag-initan siya, pinersonal, at ang masakit doon kung yung dignidad niya ang gustong yurakin di ba? Parang sinasabi ko sa iyo, ang halaga mo lang barya at 5 at sentimo. Di ba? Sabi ko nga, yung physical na pang-abuso, masama na yun, pero yung emotional battery, mas masakit yun. Oo. Yung sabihin sa iyo na ang halaga mo lang, ang halaga ng oras mo, para sa akin ay 5 at sentimo. Kaya talagang umalma tong worker and nag-tweet sa akin yung kamag-anak kaya natagpuan ko siya. Alam mo, kung in this day, alam mo naman to, the world is getting smaller, wala nang sikreto dahil sa social media So sa mga employers na may balak na mang-abuso, manglait, manmaliit, manakit ng mga manggagawa, social media is your watchdog. Media and social media is your watchdog to put it to the attention of government. So sa case na yon, kung anong nangyari doon, na suspendin natin yung pabrika na yon, na matagal-tagal, binayaran niya na maayos yung kanyang manggagawa, pati na rin yung mga iba niya pang nabiktima, bago lang siya naka-operate ulit. But other than that, talagang medyo nabulyawan natin yun kasi masakit yung ginawa. Oo, at saka nasampulan nyo, no mercy, kahit paanong negosyante to, kahit, di ba, malaking kumpanya, dahil nag-violate ng abuso sa kanyang manggagawa, talagang sinampulan nyo. At meron pa bang kasunod yun, yung pagbabayad ng barya sa sweldo? Marami. Actually, na napasaran nyo? Before yung nagbabayad ng sweldo, marami na. Marami ng referral yung families ng mga Tulfo brothers na marami silang referral. Kasi alam nyo, sa totoo, sila ang takbuhan talaga ng taong bayan na inaapi. And they will bring it to my attention. And we will collaborate in trying to solve it. Actually, marami na kami na-solve prior to that. Kaya lang naging high profile tong sa barya kasi ang first time na ganun yung panlalait na naramdaman. Normally, hindi naging high profile kasi sweldong hindi binayaran, sinaktan ng physical. Diba? We hear those sad stories all the time. Pero dito, na-action na naman. Pero in this case kasi, unique yung kaso dahil emosyon niya yung gustong sirain. Yung pagkatao niya yung gustong tapakan. So,
Kaya medyo lumaki yung kaso na yon. Marami. In fact, up to last week, marami pa kaming sinosolve na mga kaso. And some of them talaga dumediretso, some of them dumadaan sa mga media outfits, some of them through social media. Eh, nagpapasalamat ako kasi nadadala sa attention namin, so na-action na namin. Kung masingit ko lang to be honest with you, wala sa mandate yan ng LGU dahil DOLE yan. Department of Labor yan. Oo, totoo. Dolly concern Kaya nga, talaga. Dahil noon pa man, years before, dahil nga sa terrain ng Valenzuela na puro manggagawa kami, ang dami naming factories, gumawa kami ng chartered office called Workers Affairs Office here in Valenzuela City. Ang layunin ng Workers Affairs Office is huwag maabuso yung mga manggagawa to avoid all these labor issues by mediation. So hindi to bago sa amin. Talagang dumami lang napansin ko nitong nagkaroon ng pandemic because out of fear, sinaman pala ng ibang mga employer yung oportunidad na abusuhin, makatipid sa kagastos. Di ba, baliktad nga, dapat minamahal nila yung mga empleyado nila during the pandemic. Sa kanila, may iba talaga sa kanila, sinamantala pa. Oo, nanggigit pa. Oo, kaya nga kung tanong mo saan dumaming crime rate, no, hindi naman, pero ang dumami, labor-related abuses, labor issues sa mga pabrika namin. Although meron din naman karapatan ng LGU na magpasara kasi, di ba po, Of course, general kapag ka welfare. nag-violate na. Anyway, naku, marami pa tayong pag-uusapan. Mayor Rex, alam ko progresibo na ang inyong lungsod pero gusto kong kumustahin yung inyong programang infra. Mayroon bang tax incentives para po dun sa mga business owners? Again, Congressman, more than a tax incentive, we do a tax relief for affected people. Diba? Halos pares yun kasi incentivizing it, you just do tax relief. Kung dalawa yung segment ng tanong mo, let me just focus on the tax portion first. Sige. Ako I'm a firm believer kasi na dapat talaga ang gobyerno ang mas gawing tulong or angkla tayo ng mga maliliit na mga negosyante. More than the big ones. Kasi yung malalaki, kaya nila na to find working capital, kaya nila to move forward, to grow. Yung mga micro, small and medium enterprises, yun yung mas nahihirapan. Ang isa sa mga ginawa natin programa, meron kasi kami ditong barangay, ang pangalan niya, Barangay Tagalag. No? It's a series of fish ponds na matagal nang na-abandon na dahil wala ng commercial viability. What we did recently is to, part ng infra project namin is to build a boardwalk kasi facing na yun sa Manila Bay. And then, we created the boardwalk, made the place nice para ang theory namin, maraming dumayo to fish, to birdwatch, to jog, to bike. And then that by itself becomes the incentive for the people there to start investing in restaurants or tourist-related activities. Kung one of these days, pagka napabisita ka dito, dadaling kita doon kasi I'll show you what happened to that barangay. From a sleepy, abandoned town of barangay of fish pens, now, lahat sila bustling with tourist endeavors, restaurants, eateries, shops, bike repair shops. Nabuhay siya. These are new tax revenues. Pero, ang ginawa namin, we came up with tax ordinances na number one, hindi sila magbabayad ng business tax pag nag-invest ang mga maliliit na negosyante doon sa tourist-related endeavors sa area na yon. Ganda. Kung di ako nagkakamali, 2 years na, in-extend pa namin ulit. Walang business tax. Number 2, naglagay din kami ng coletilya na sa real property tax nila, hindi sila i-classify as commercial kahit na commercial ang endeavor nila, kundi residential pa rin ang treatment namin sa kanila para hindi tumaas yung kanilang amilyar sa lupa. Oo, mas mababa lang. So doon nakita nyo yung thrust ng local government na we did invest on the infrastructure, on the tourism-related infrastructure, which was to create the boardwalk of that barangay. Pero at the same time, we created tax incentives and tax discounts, relief, so that people will start investing. Kasi ako naniniwala ang Pilipino, maabilidad tayo eh. Oo. Bigyan mo, Madiskarte. Oo, ang Pilipino ayaw niya humihingi ng isda. Gusto niya tulungan mo siya mangisda. And doon nakita namin, ang dami naming business registration na bago doon. All we had to do was bigyan mo sila ng konting luwag, bigyan mo ng buwelo, at sila na ang didiskarte sa sarili nila. Now, number 2, we want to replicate that ngayon, Kong. Kasi you spoke about infra and taxes Pinag-bundle ko para isang sagot pero dalawang separate item yon. Kong, hindi ko alam kung deboto ka ng Fatima.
I'm sure you're a very religious person. Yes, Tapos oo. simbahan din kayo. Deboto rin ako ng Santo Niño, ng Saint Jude. Kong, FYI, di ba, baka maraming hindi nakakatanda, ang National Shrine of Our Lady of Fatima is in Valenzuela. Remember yung imahe ng Fatima na dinala sa EDSA na picture na hawak ni Ramos at ni Enrile sa Oo. EDSA? That shrine Valenzuela is in yan. Valenzuela. Oo. Yes. The National Shrine of Our Lady of Fatima is in Valenzuela. May patutunguhan to, kaya ako muna sinimulan sa ganyan. Yung community ng Fatima is in another barangay in Valenzuela. Pag pumunta ka doon, you get to see these really big trees lined in one street patungo sa Fatima. And ang lalaki nila mga puno, dekada, century-old trees. Ang ganda doon sa lugar na yon. So ang gagawin namin ngayon, we invested, sasara namin yung area na yon, magiging linear park siya. Parang yung nakikita mo sa abroad where people will do alfresco dining. Wow. And going to the church. Kasi ang Fatima maraming deboto na hindi taga Valenzuela lamang. So papunta doon sa church na yon, dalawang asset niya. It's not Fatima, which is the biggest asset or the biggest blessing of Valenzuela, and those trees na bigay rin sa atin ng Fatima. Bakit mo puputulin, di ba? In this day and age sa Metro Manila, ang hirap na humanap ng malalaking mga puno. Ito, ang dami nila doon. So can you imagine kung sa abroad, di ba, people like eating in the streets, lalo ngayon, COVID, we're going to redevelop that area into a pedestrian-only street leading up to the Fatima Church to promote religion as a religion pilgrimage tourism, tawag nila. Di ba? Kung bakit pa tayo kailangan mag-abroad para sa mga pilgrimage, ang point namin, kung deboto ka ni Fatima, dito ka sa Valenzuela pumunta, and our role there is to develop the infrastructure in front of it, make that road into a pedestrian-friendly, pedestrian-only area. But at the same time, magbibigay rin kami ulit ng tax incentives and tax breaks para sa mga mamumuhunan ng mga maliliit na mga negosyante na maglo-locate dun sa area na yon para magtayo ng restaurants, shops, inns, para matulungan natin sila magkaroon ng hanap buhay. Naku, napakaganda po nitong mga programa ninyo at talagang makakapag-invite kayo hindi lang naman ng mga local tourism natin, na mga local tourists, kundi maging sa ibang lugar at sa ibang Dapat magtampo ka na sa kaibigan mo kay Kong West kasi hindi ka iniimbitahan. So ako kaya na nga mag-i-invite sa'yo. buti ka pa inimbitahan mo Magalit ko. ka na sa kanya. Magalit ka na. Oo Sabi mo nga sa kanya, eh. dun sa dalawang congressman namin, si Congressman Martinez at si Kong West, hindi. Kasi magkaiba yun. Kay Oo Congressman nga eh. Martinez yung Fatima, kay Kong West ang fishing village. Sabi mo, salbahe sila, hindi ka inimbitahan. Ako pa mag-i-invite sa'yo. One of these days, Kong, alam naman ng tao niyo yung number ko. I want you to visit us, bring your family along. I'll take you to the fishing village. Yun yung tipong mag-fish ka, doon mo rin papaluto. And then Wow, you get fresh to do bird yun. watching. Oo. Yes, and guaranteed catch yun kasi fish pond yun eh. Hindi ka uuwing luhaan doon. Para Correct. makita mo tong, this is where government's infrastructure became the catalyst to economic development, and then the tax breaks or tax incentives became the additional sweetener para ang taong bayan, lalo na yung maliliit nating mga negosyante, hindi naman ito malalaking negosyante, may sapat na buwelo para mamuhunan at matuto na magnegosyo para sa kanilang mga sarili. Ang ganda kasi yung shrine ni Our Lady of Fatima, tapos meron pa kayong sabi nyong Fishing village. yung fishing village, parang may floating restaurant dyan. Yes, Masarap kumain, di ba? Pagka fresh yung kinakain mo, tapos talagang mag-i-invite ka ng mga ng mga turismo dyan. Kung pumunta nga yung New Zealand ambassador doon, sinamahan ko, na-amaze siya na may ganun pa sa Metro Manila. Remember, Metro Manila kami, pero yung lugar na yun, parang nasa probinsya ka pa. Madalang na yan sa Metro Manila ngayon eh. Kaya, Totoo. and very timely. Di ba, na sinabi ng IATF at ng DOH, open air. Don't try not to go to enclosed areas para COVID, mas safer kay COVID. So, At may mga big ngayon, trees dinadagsa. pa. Di ba may mga Kaya puno pa, kaya presko, talagang fresh exactly. air. Kaya Kong, pagka let me know. I will tour you around habang lalong-lalo na hinahanap ka na dito ng mga taga-suporta ng inyong party list. So, Sigurado we can yan. visit that area. Sigurado yan, Mayor Rex. Oo. Pero maiba naman tayo. Balikan natin yung ating health and medical programs ng inyong lungsod. Kasi sabi nyo, nagpatuyo kayo ng laboratory. Anong tawag doon? Talagang at least hindi lang one time mapapakinabangan. Sa mga susunod pa, lifetime talaga itong mapapakinabangan ng mga taga Valenzuela. Kung nung dinesign yung Valenzuela Hope,
ang long-term vision ng mga doktor doon, hindi lang siya pang COVID, kundi para sa iba-iba pa. HIV, HEPA. Kaya yung mga equipment na binili namin are open-ended, meaning hindi siya brand-specific for COVID alone. Kasi merong mga equipment, no, na talagang for COVID or for a specific brand lang of COVID kits. Ang ating mga biniling gamit, pwede patakbuhin iba-ibang kits. Kaya later on, at ako naniniwala ko matatapos rin si COVID, we can really use this for our other needs, no? And that's a thrust. Pero bukod dun sa lab na yon, one thing we're particularly proud of is nung first term ko mayor, talaga hanggang ngayon, namumuhunan kami sa first contact facilities. Ang tawag namin doon yung mga barangay health stations natin. Kasi ang tao naman, di muna yan pupunta sa hospital eh. Ang tao pupunta kaagad yan sa barangay health station kasi nasa tapat lang ng bahay nila. So working with medical experts, no, pro bonong na consultant namin dito si dating Secretary Cabral, SP Cabral, tinulungan niya kami to standardize our barangay health stations, expand it, and at the same time, dapat yung level of service standardized across all the health stations. We have around 70 of them. So, parang McDonald's yan, magkakamukha sila, pare-parehas na look, pare-parehas na serbisyo, para hindi yung pagpunta mo sa ibang health station, iba siya. Here, standardized. May dentist siya, may komadrona siya, meron siyang doktor, may nurse siya. Minsan, mas malaki, mas maliit. Pero parang McDo, like I said, the type of services and the look and the feel are the same. Ay, maganda. Tapos may gamot. Kasi sa iba po talagang highly urbanized na city na masasabi mo, pero walang gamot, walang doktor. Sa inyo kompleto, may doktor, may dentist, may komadrona. Sabi nyo nga yung mga manganganak, mga magpapa-check up, at least kompleto. At may mga gamot pa. Kung kasi tama yung design ni Secretary Cabral sa nung in-explain niya na as much as we can, we don't want to burden our hospitals. We try to solve it at the barangay level because that's the most accessible there is in our barangays. Kaya nga on top of our barangay health stations, we also have barangay lying-ins para dun sa mga normal lang na mga anak na walang komplikasyon. Para hindi na sila pupunta sa hospital. And you know what, Kong, nakatulong yun nitong COVID kasi di ba yung mga tao natakot pumunta sa hospital kasi baka doon ka mahawa. So buti na lang meron tayong mga barangay health stations at barangay lying-ins spread across the city para doon ang first point of healthcare nila. Na kung kaya naman palang iwasan pumunta sa hospital, para hindi ka mahawa sa COVID, doon na lang muna sa barangay health station. Oo, mas maganda. Alam mo, mas parang gusto ko nang tumira dyan sa Valenzuela. Ampunin niyo na ako, Mayor Rex. By all means, you are welcomed here. We're diba? trying to invite more people. And ang maganda dito, nandito na yung train station na stop, ginagawa na, nandito na yung subway stop. Yung mga flyover na bago, yung Skyway ng San Miguel, dito rin na kami rin nakikinabang. So suddenly, lumapit na kami sa gitna ng Metro Manila. Kung dati nalalayuan kayo sa amin, ngayon geographically desirable na kami. Ay, buti naman, madali nang puntahan. Pero yung traffic naman, baka sobrang matraffic din dyan, Mayor. Ay nako, alam mo kung yung traffic na yan, talaga alam mo naman ang Metro Manila hindi naman talaga built for this population density, ano? Oo nga. So anong hindi ginagawa namin? Sa pakikipagtulungan ko doon sa dalawang kaibigan nyo na congressman, no, si Kong Wes at si Kong Eric, nagtatayo kami ng bypass roads. We keep on building bypass roads in the city. Kasi dahil sa laki ng mga truck na gumagamit ng kalsada namin, talagang medyo masikip nga. So what we did was, hindi mo naman pwedeng bawasan ng bawasan kahit may color coding at saka mayroon ng number coding at saka mayroon na tayong truck ban. Pero traffic pa rin. So ang goal namin is to expand the road network by creating more bypass roads that will traverse the city. Yes. Hindi man perfecto na solusyon, pero at least meron tayong ginagawa. Siyempre, this is on top of yung meron naman kaming traffic enforcers, automated naman yung stoplight system namin. Pero ang importante kasi is we have to grow capacity kasi the need is there already. So our thrust is always to keep on building more bypass roads. Okay, kayo pala, Mayor Rex, ay magka-comeback sa House. Pero although you're doing great dyan sa pagiging nyo, sa on the ground, kumbaga dahil 24/7 halos pag mayor ka. Pero ano bang maiaalok mong plataforma ngayon dyan naman sa Congress? At saka ano bang mas komportable ka sa pagiging mayor or pagiging kongresista? Well, unahin ko sagutin yon, Kong. Ikaw, I'm sure alam mo tong sasagutin ko, nararamdaman mo to eh. It's not the position, but it's rather what we make out of the position. I really believe that all positions are built alike.
all inherent with their own ways to be able to help people. Ang bawat posisyon may kapangyarihan na makatulong at mabago ang buhay ng mga mamamayan natin. Whether you're a barangay captain, a councilor, a mayor, or a congressman. It's kung paano mo gagamitin yung posisyon para makatulong. Kasi naniniwala ako, pag lalagyan mo ng limitasyon na hanggang dito lang ako, talagang mas mababawasan yung matutulungan mo. Ako naniniwala naman ako, sinabi na nga natin abilidad lang, para-paraan lang. And ako, alam mo to, kung may limitasyon yung posisyon mo, pero pag ginagawa mo, hahanap ka talaga ng ibang solusyon, whether in your own private capacity, because we have to remember, mas malaki yung need than yung ready tumulong. So tayo, we cannot limit our offices. So yun ang una ko. So para sa akin, pantay sila. It's what you make out of it. Number 2, nagpapasalamat ako sa taong bayan ng Valenzuela kasi mabibigyan ako ng pagkakataon na bumalik sa Congress dahil wala naman tayong kalaban, walang nag-file. So kung I'll be working with you in ilan months pa? 7 or 8 months time. Pero in the time being, that 8 months time, talagang gugugulin ko ang bawat minuto para mapaglingkuran ng taong bayan ng Valenzuela as their local chief executive. Now, ano ang bentahe ko? Well, sabi ko nga 8 years ago, nung nag-congressman ako, wala pa akong local experience noon. Ngayon, after practicing local governance in 8 years time, ang dami ko nakita na legislation para mapalakas pa ang ating mga local government units. Hindi naman necessarily kailangan palitan kaagad ang constitution, kundi palakasin natin ang local government codes. Kasi remember, when the local government code was created, ibang-iba ang Pilipinas noon at ibang-iba na ang Pilipinas ngayon. I'll give you an example. The taxing power, kasi kanina pa tayo nag-uusap about taxation Kong. Yes. So talagang balik ako ng balik doon kasi I really believe na nandun yung key to delivering basic services. Remember, it did not take into account this digital payment mechanism. Remember, lahat ngayon digital na So talagang we have to fill in the gaps kasi maraming digital transactions ang hindi nabibigyan ng papatawan hindi nasasama sa local business tax. So pagka hindi napapatawan yun sa local business tax, hindi yun nare-realize na revenue ng mga local government. So nababawasan yung serbisyo na pwede natin ma-deliver. So we have to revisit the taxing powers or provisions of the local government code to take into account na marami ng digital transformations na nangyari mula nahubog yung local government code. Oo, may e-commerce law, pero we also have to put it in the perspective of the local business tax. That's one. Number 2, napansin ko na maraming devolved powers ang hindi pa rin na-devolve. For instance, housing. Marami kaming programa dito na LGU ang nag-spearhead yung Disiplina Villages namin. These are in-city relocation programs creating townships na integrated for our people living in the danger zones. Alam ko, nung upo akong mayor, kaagad ang isip natin lahat, ang housing trabaho yan ng national government. But we actually have to empower the local government units to take the initiative in doing local housing. Maraming offices na mandated, ang Senro o yung Environment Office mandated, pero ang housing boards or ang housing offices or resettlement offices LGUs, hindi siya mandated. So, kung hindi yan feel ng local chief executive, wala sa laundry list niya or sa top priority niya, lagi lang mapapasa yan sa national government, but we can really empower the local governments to take the initiative in the driver's seat in coming up with housing projects for their localities para matulungan natin ang pamalang national. Kasi after all, mas kilala niya yung mga tao niya mas kilala niya yung lugar niya Rather than looking at it from a macro point of view, public housing can be looked at from a micro point of view of a local chief executive. Number 3, last, Kong. Alam ko, mauubos ko na yung oras. Meron na lang tayong 1 minute. Nako, bibilisan ko na. Empowering the local school board. Kasi alam ko na pwede pa natin gawing mas representative to, mas consultative, at mas maraming inputs para makahubog tayo ng mas magandang education programs para sa ating mga mamamayan. Ayan. And on a lighter note naman, Mayor Rex, kasi pinahirapan kita. Actually, hindi Kasi talagang, ganun talaga pag nagde-deliver, pag nagpe-perform, pag alam mo yung ginagawa mong public service, alam na alam mo yung sinasabi mo. Ito naman po, Mayor Rex, sa anong katangian ng mga hayop mo maihahambing ang mga susunod na mga pangalan na babanggitin ko? BBM. Fast talk. BBM. Quago. Okay, Lenny. Kalapate. Ping. Tigre. Isko. Kabayo. Sara Duterte. At tigre rin o leon. Kiko Pangilinan. I guess
unggoy, but let me qualify that kasi they're also very smart. Ayun, Tito Soto. Matandang kabayo, old workhorse. Willie Revillame. In a good way to kay Boss Willie. Cheetah kasi lagi siyang tumatawa. Ayun. And last, Hyena, sorry, hyena. Yung, hyena. Diba yung tumatawang, oo. Okay. And finally, ito yung final question ko. Final question namin dito sa On the Spot, sa segment na Spotlight. Bakit ikaw? Ako dahil hanggang sa kaya ko malinis ang aking hangarin and paglilingkuran kita hanggang sa bawat minuto na kakayanin ko. Nako, very well said. Wala ba tayong applause dyan for Mayor Rex Gatchalian? Thank you. It's nice talking to you at sana mo ulit ito. Kong, Kasi you're a very good interviewee. Kong, Bibisitahin please ka come namin. Yeah, we will. Lahat daw ng staff para we gustong can- sumama. Paano ba yan? Yes, welcome lahat and para kong mabisita rin natin yung mga local leaders nyo dito kasi Ay, sige. they are supporters of your party list katulad namin. So sana mabisita mo kami. Thank you for I will take you that. around and dadalhin kita sa fishing village and sa shrine ng Lady of Fatima. Nako, we're looking forward to that. Anyway, again, thank you for being a good sport and thank you very much for your time, Mayor Rex. Maraming Gatchalian. salamat Kong. See you soon. See you soon, Mayor, and Merry Christmas. Merry Christmas. Congresswoman Nina Taduran, ang inyong Public Service Lady.